kaya ang itsura ng mga gunggong na ito pag si Sara Duterte na yung Pangulo, no? Boying Rimulya, John Vic Rimulya, di ba? Si General Torre, si Trillanes, si Trillanes. Dati si Trillanes, di ba? Sabi niya, bakit nyo gagawing Pangulo yung hindi nakagraduate? Sabi niya yun noon, nang nangangampanya sa kay Lenny Robredo. Oh, bakit kayo gagawin yung kung kukuha ka ng manager, kukuhanin mo ba yung hindi graduate? Sabi niya noon. Alam ko yun, nakita ko yung ano niya, yung post niya yun na sinasabi niya na anong pipiliin nyo, yung nag-graduate at hindi nag-graduate. Tapos ngayon, sip-sip na sip-sip kay Marcos. Tingin na mo, kung saan may pakinabang doon ka. Ano kaya mga itsura ng mga yan? No? Si Laila de Lima, si Rene Castro, sorry. Si Castro. Itong mga makabayan, itong mga NPA na ito. Oh. Ano kaya mga itsura ng mga ito, no? Pag Sara Duterte na ang Pangulo. Pati itong mga vloggers na ito na Biratan niya, Eroy, di ba pag makabanat, personal na masyado sa mga Duterte. Nag-iisip lang, no? Palagay ko, sinasabi nyo na may sayad ang vice presidente. Kung mag-presidente yan, at totohanin niya. Yung sinasabi nyo. Kinginan nyo. May paglalagyan talaga kayong mga animal kayo. Sayang ang Hindi, putra, ito pa. Palagi na lang tayo may sayad ang bayot na trinidor ng ina niya. Alam nyo guys, tawang-tuwa talaga ako dito kay Mandaluyong kasi nagtatanong siya, anong daw mangyayari kay Rimulya, kay Trillanes, pag si Sara na yung maging presidente. Unang-una Mandaluyong, wala na sa kalendaryo na maging presidente si Sara Duterte mo. At saka nakakatawa yung sinabi nga daw, nakita daw niya na si Trillanes daw, nagsabi na huwag niya iboto yan, hindi naman nakatapos ng college yan. Alam mo ba kung anong logic niyan? Hindi kasi kami kagaya ng mga utak mo, DBS. Kasi, kung tinawag mo si Trillanes na kung saan may mapapala ay doon, kung yan ang talaga pag-iisip mo, ganyan kakitid ang utak mo, ay matik DDS ka nga talaga. The reason why we kakamping is that although, kami naman talaga ang nagsabi kung anong meron si BBM hindi nakatapos, kami ang nag-fact check nga noon. Di ba? Kami ang nagsasabi nga magnanakaw si ganitong ganyan ang si FEM, si Emelda convicted ng 7 council graft, and even si BBM convictado ng kanyang filing ng kanyang income tax. Hindi dinidinayan ng kakamping. But, Mandalulo, ang importante dito, kasi nag-a-adhere kami kung ano yung itinalaga. Nang nakararami. Vox Populi, Vox Dei. Di ba? Never nang isasagi sa isip namin na ipabagsak, personally ako, na ipabagsak si BBM, why should I? Di ba? At ipapalit ang isang Sara Duterte, why? Pakisabihin yung mandato ng Constitution, yes. However, kung ganun man lang ang sistema nyo, na you are triggering the world, that the Philippines, the Filipinos, tinitrigger ninyo ng kung anong-anong mga magmamaisog kayo, gagawa kayo ng fake news, just to snatch the highest position of the land. Anong tawag mo sa inyo, Mandalulo? Nakakaawa yung mindset na gano'n na. Nagpapakita ka lang talaga na isa kang tabugo. Diba? So ano ngayon? Diba kayo nga naman ang bumoto kay BBM? Diba? Kasabihin nyo, kami kayo ang bumoto. Kayo ang bumoto, di kayo din ang magtatanggal. Well then, ganyan na ba kayo kagaling? Diba? Ginoo ko Mandalulo. Nakakatawa yung ano manggaling kay Rimulya, mangyayari kay Ombudsman, kay Boying, kay wow. So ibig sabihin, nandyan kayo to retaliate and to vindicate. Sus Marisa. Nakakaawa yung ganyang mindset Mandalulo. Diba? Na kung hindi nyo na nga kinakaya ang mga naratibo sa larangan ng healthy discussion, tinitira nyo nga personal Kagaya sa akin. Diba? Iyakin ka kay Alfred, nag-uumiyak ka, di naman mo akong kaso ng option sa Tarlac, nagsisinungaling ka pa. Maganda to, excited ako sa cross mo. Pag i-cross ka na excited ako. But anyway, good luck. May pa-surprise pa naman kami. Ako personally, sa'yo. So, kaya ako excited dyan sa Tarlac. Sabihin mo, hindi ako nagpunta-punta kasi walang pamasahe. Yan ang mga tinatawag na may mga technique ng may utak. Gets, no? Bye!